So, welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At ang pag-uusapan natin, ang topic natin At ang pag-uusapan natin, ang topic natin ay tungkol doon sa nag-comment doon sa mga video natin. At yung tanong niya, kung magkakasya ba yung 100,000 niya doon sa binili niyang bahay. Bali, ang area ng bahay na binili niya is 44 square meter. Tapos nabanggit niya na half concrete lang siya. Hindi niya nabanggit kung mayroong mga poste yung nabili niya na bahay. So kung may poste yung nabili mong bahay at ang ginamit ay 10mm, pwede na yan. Pwede na yung 10mm na yan para sa 44 square meter na bahay na magpa-slab ka. So pwede na yan. So kung gusto mo matibay-tibay, sapian mo na lang siya ng dalawang 12mm yung mga poste mo. So hindi niya nabanggit yung mga yon. Pero bibigyan ko siya ng idea doon na sa slab. So magkano ang babudget niya sa slab. Tapos kung magkano natira doon sa 100,000 niya sa magpa-slab natin. So minimize natin para tugtungan yung hollow block na sa ilalim. Yung sobra doon sa 100,000 kasi dudugtungan yung hollow block niya na half concrete na nabili niya. So unahin muna natin estimate yung slab niya, yung mga biga niya. So dito sa area ng bahay mo hindi naman ganun kalakihan. So kailangan mo nito maggawa ng poste sa gitna para magiging tukod niya sa crossbeam mo. So magpo-crossbeam ka sa biga tapos tutukuran ng poste mo sa gitna. So kailangan mo maglagay ng crossbeam doon pag mag-slab ka. Kasi ang 6 meter pag hindi ka naglagay ng tukod sa gitna, masyadong mahaba yung slab mo. So kailangan mo magposte sa gitna. So unahin natin yung magagasto mo sa slab. So bilisin lang natin, hindi na natin isa-isahin. At nasulat ko na naman dito yung mga materials na kailangan gamitin mo. So unahin natin yung 10mm 10mm na bakal para doon sa slab mo. So magdo-double layer tayo ng 10mm. So nabilang ko na yan 158 pieces yung kailangan mo natin i-hem. Okay, 158 pieces kailangan mo natin i-hem doon sa area ng 44 square meter. So may yung motor So ayan, 10mm 158 pieces. So ang 12mm para naman doon sa crossbeam na gagamitin mo. Yung crossbeam mo, yan, tapos may poste sa gitna. Gumamit tayo ng 10mm kasi 12mm kasi nakahang siya. So gagamit tayo ng 12mm doon sa crossbeam mo dahil nakahang siya. So ang kailangan mong bakal dyan para dyan sa crossbeam mo na 12mm is 14 piraso, 14 pieces na 12mm. So dito kanina sa 10mm na nabanggit natin, kasama na dito yung paikot mo na biga. 10mm lang gamitin natin sa paikot na biga. Okay? Doon sa area ng 44 square meter na bahay mo, 10mm lang yung gamitin natin. So kasama na doon sa 158 pieces. Tapos sa crossbeam, gagamit tayo ng 12mm kasi nakahang siya. So ayan, 14 pieces na 12mm. Tapos yung mga stirrup mo, yung mga anilyo mo doon, kailangan din natin ng 9mm para doon sa mga anilyo mo, doon sa mga biga mo, paikot ng bahay mo, ng slab mo. Tapos sa crossbeam, kailangan din natin ng anilyo noon. So kailangan natin ng anilyo dyan o 9mm 9mm lang yung gamitin natin na 40 pieces. So 40 pieces ang kailangan natin ng 9mm. Sa simento naman, kailangan natin ng 44 pieces. Kasama na dyan yung mga biga at saka slab dyan sa 44 pieces. So sa sand, kailangan natin ng 3 cubic. Tapos sa graba, kailangan natin ng 5.5 cubic. So kung makabili ka ng 5.5 cubic, so 5.5 cubic. So bilangin na natin yung
magagasto natin doon sa materialis na nabanggit natin kanina. So sa 10mm, kailangan mo dyan ng 22,100. So 22,100 kasi ang presyohan ng 10mm is 140. So 158 times 140, ayan, 22,100. Sa 12mm naman na 14 pieces kanina na nabanggit natin is 3,080. So tig 220 yung isa niyan. Tapos yung 9mm na 40 piraso na tig 90 pieces, kailangan natin ng 3,600. Sa simento na 44 bag, 44 pieces bag na simento, ang presyohan naman yan is 220 to 230. So medyo mumura lang bilhin natin yung 220 lang. So 9,680. Okay? Tapos sa sand, ang 3 cubic 3,000. Ang 5.5 cubic is 5,500. So kung totalin natin yan, kung nasundan nyo kanina, ang totalin natin yan, ang materialis na mga gamit natin, bakal, simento, buhangin at graba, is 56,960. So 56,960, isarado na lang natin yan na 57,000, round off na lang natin siya. So ayan lang muna yung yung slab. So yan lang muna yung kwentahin natin yung slab na yan. So ang budget mo kanina is 100,000. So ang slab naka budget tayo ng 57,000. So kung i-minus natin yan doon sa 100,000, mayroon ka pang natitira na 43,000. So pwede yung 43,000 na yan, yan yung gamitin mo doon sa kung walang poste yung nabili mong bahay. So kung walang poste, obligado ka magposte doon. So yan yung gagamitin mo, 43,000 na yan. So mas maigi na dagdagan mo pa yan, yung 43,000 yan. Siguro magdadagdag yan mga 10 to 20,000. Kasi yung plywood at sa mga 2x2 doon sa gagamitin nating slab, pako, alambre, hindi kasali doon sa estimate natin kanina. Siguro sa estimate ko noon mga 10,000 ang mga gamit mo doon. Yan, mga 10,000. So kung i-minus natin yung 10,000 doon sa 43,000 pa kanina, so magiging 33,000 na lang yun. So may 33,000 ka pa na mga gamit doon sa pagdugtong mo ng hollow block. So mukhang kukulangin yung 100,000 mo kasi hindi pa natin nabanggit yung labor dito. So wala pang labor yun. So kung masagad mo gasto yung 100,000, ang mga labor niyan, mga labor natin dyan is mga nasa 25 to 25. Okay, mga 20 to 25,000 ang magiging labor mo dyan dito sa pinapatayo mong bahay. So itong 100,000 mo, slab lang yan, nakaslab ka lang dyan, tapos natuloy mo lang yung hollow block, nagpusti ka sa ilalim, slab lang yan. So ang problema mo sa taas, sa second floor. So kung second floor, pwede mo naman gawin paunti-unti. So kung magtitipid ka sa second floor, pwede yung mga metal cladding na lang gamitin mo, tubular, makakatipid ka dyan. Tapos hardiplex na double walling mo, hardiplex sa labas, plywood sa loob. So pwede mong gagawin yun para medyo makatipid ka. So ang hardiplex, obligado kang pinturahan niya kasi lumulutong din yan sa katagalan. So pag pininturahan mo yan, titibay yan, kahit mga 2 coat lang yung hardiplex mo. So kahit ulan silak yan, tibay yung hardiplex compare mo sa mga sa plywood, turog agad yan. So ayan. So ang budget mo kanina ng mga 100,000, dagdagan mo lang ng mga 15 to 20,000, magkakasya na yan dyan para sa materialis at labor mo. So sana nakatulong tong videos sa iyo, nakakuha ka ng idea. So yung 100,000, pwede mo na simulan yan. Ituloy mo na yan. Kasi kunti lang naman yung kulang yan. Pwede mo na siya simulan ng paunti-unti. So importante lang naman kasi sa tanong mo dito, yung slab. So yung slab, kasi plano mo magpa-second floor eh.
Tapos yung natitira doon, kung hindi mo na siya titibagin kasi may puste naman, o kung walang puste, hindi mo na rin tibagin yung hollow blocks, pwede mo siyang sapian dito sa loob ng puste. Kumuha ito, sapian mo dito ng puste sa loob, hindi kaya sa labas, pwede magsapi. Para hindi mo na siya tibagin yung pader. Sapi mo lang, dikit mo lang dyan. Dito, yung puste ito, buhusan mo. So, pwede yung ganun. Pwede yung ganun para less siya sa trabaho. So, kung mas matagal kasi yung trabaho, mas malaki yung labor na gagamitin mo. Yun yung importante dyan. Yung less ng time ng trabaho, makakatipid ka sa labor. So, kung mayroon pa kayong mga comment guys, mga katanungan, kaya ko yung sasagutin natin yan. Para magkaroon kayo ng idea kung kasya ba yung budget nyo o hindi. So, huwag nyo kalimutang i-like at i-subscribe yung video natin. So, yan lang.